Simulan na natin ang tunay na kwento. Walang eksaktong taon. Lugar ng Iloilo. Itago mo na lang ako kay Hiwaga sa pangalang Romy. Isang mangingisda noon sa lugar ng Samar. Hanggang sa napadpad kami sa Iloilo. Sa kadahilan ng taga roon si Hilda na aking asawa. Romy, siguro ay kinakailangan na natin magpunta ng Iloilo. Naghihintay sa akin roon ang aking mga kapatid. Dahil nga sa matatanda na si Inay at Titay, ayon sa kanila ay paghati-hatian na ang lupa na aming mamanahin. Hanggat kaya pa umanong pumirma ng Inay at Titay, bilang paghahanda na rin para daw hindi kami mag-away-away dahil lang sa lupa. Sige Hilda, pumapayag ako. Para na rin sa anak nating si Bimbo. At kahit papano'y makasama man lang niya ang kanyang lolo't lola. Mahina na rin kasi ang panghuli ng isda rito sa Samar eh. Hindi tulad noon na tiba-tiba ka rito kapag lumahot ka. Nababaon lang din tayo dito sa utang sa konsumo ng pagkain pati na rin sa gasolina. Kailan ba yung planong pagpunta sa Iloilo? Kinakailangan nating agapan, Romy. Siguro sa makalawan na tayo aalis rito. Mahirap na kasi. Baka hindi natin abutan ng Inay at Titay. O sige, manghiram din muna ako ng pampamasahe natin. Siya nga pala Hilda, may malapit bang paaralan doon para kay Bimbo? Medyo may kalayuan ng paaralan, pero wala tayong magagawa, Romy. Di bale, pagtsatsagaan ko na lamang na ihatid ang bata. Humiram si Romy ng pampamasahe para makarating sila sa Iloilo. Nagtungo ito sa kanyang mga magulang, pati na rin sa kanyang mga kapatid, nang madagdagan man lamang ang kanilang kinakailangang salapi. Subalit dahil na rin sa kakapusan ng pinansyal ng kanyang mga magulang at kapatid, hindi naging sapat ang kanyang hawak-hawak na salapi. Mabuti na lamang at nagmagandang loob pa rin ang kanyang kaibigan at pinahiram siya nito upang makumpleto ang kanyang kinakailangan. Romy, mag-iingat na lang kayo ah. Ikaw nang bahala kung kailan mo gustong bayaran yan. Basta kung kailan ka lang nakakaluwag, okay na yun. Maraming salamat sa iyo, Baldo. Malaking utang na loob ito. Hayaan mo, babayaran kita rito. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pag-alis ng Samar, dala-dala ang kanilang mga pangunahing gamit para sa kanilang pang-araw-araw doon. At habang sila'y nasa paglalakbay na nakasakay sa pampublikong sasakyan, may napansin si Hilda sa kanilang bag na nakausli. Animoy isang buntot, habang bahagyang nakabukas ang zipper ng kanilang bag na kanya namang lalong binuksan. Bumungad sa kanyang isang buntot ng pagi habang nakabalot pa ito ng dyaryo na kanya namang binulatlat. Sambit ng wika pa ng kanilang 8 taong gulang na anak. Ano po yan, Inay? Parang buntot po yata yan, Inay. Huwag kang maingay anak, Bimbo. Tugong wika ng kanyang nanay Hilda. Romy, bakit mo naman dinala to? Saan mo naman gagamitin ang buntot pagi? Isa pa, paano mong nailagay ito rito sa may bag? Napakahaba nito. Huwag ka nang maingay Hilda. Bawal dalahin yan. Mamaya niyan may makarinig pa sa atin rito. Yun ang pinupunto ko sa'yo, Romy. Bawal na nga dalahin, dinala mo pa. Doon ko na ipapaliwanag sa iyo kapag nakababa na tayo ng Iloilo. Sa ngayon isarado mo na yung bag. Baka may makakita pa dyan eh. Noong kapanahunan nila na ang usong bag na kanilang ginagamit, lalong-lalo na kapag naglalakbay, ay yung bag na medyo pahaba at tela yun na para bang isang makapal na pantalon at mas mainam na gamitin para sa hand carry na mas marami ka ring mailalagay. Ay salamat, andito na rin tayo sa terminal. Kakargahin ko lang si Bimbo. Masakit na raw kasi yung paa niya eh. Ikaw na munang bahalang magbuhat ng mga daladala natin, Romy ha. Sige, akong bahala. Kargahin mo na si Bimbo. Nangalay lang ang mga hita niyan dahil na rin sa haba ng biyahe. May kalayuan sa syudad ang tahanan nila Hilda na hindi na kayang abutin ng pangkaraniwang sasakyan. Kaya naman minabuti na lamang nilang lakarin iyon. Sambit ng wika pa ni Romy habang sila'y naglalakad patungo sa lupain ng kanyang asawa. Anong hanap buhay naman ang maaari kong gawin dito, Hilda? Hindi ako sanay sa bukid eh. Mas sanay ako sa panghuhuli ng isda. Ano ka ba, Romy? Napag-usapan na natin to ah. Huwag kang mag-alala dahil malawak ang nyuga namin na pinagtiyagan pa nung itanim ni Itay at Inay at sigurado akong namumunga na yun ngayon. Ilang oras pang nakalipas sa kanilang paglalakad, kinalaunan ay narating na rin nila ang tahanan ng mga magulang ni Hilda. Sinalubong sila ng kanyang mga kapatid na mayroon na rin kanya-kanyang pamilya. Sambit ng wika pa ng panganay na lalaki sa kanilang magkakapatid. Mabuti naman dumating na kayo, kapatid na Hilda.
Ilang araw na rin kasi kami naghihintay sa inyo. Sige, pasok kayo. Bayaw Romy, pasok. Sa ngayon ay dito muna kayo maninirahan sa tahanan ng Inay at Itay. Pero wag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo sa paggagawa ng bahay. Kahit na nga ba gawa lamang sa kahoy. Yun naman yung pangkaraniwang tahanan dito. Walang problema sa amin, Kuya Rico. Ang mahalaga lang sa akin ay maisayos kong aking magina. Siya nga pala, kamusta na si Inay at Itay? Ayun nga't medyo mahina na yung dalawa. Nandyan sila sa loob ng silid. At nagpapalit-palitan kaming magkakapatid para pagbantay sa kanila. Sabay kasi silang nagkasakit. At para bang wala ng lunas. Dahil na rin siguro sa katandaan. Kaya hirap nang makarecover ang katawan nila. Kagad nang pumasok sa silid ang dalawang mag-asawa. Kasama rin itong si Bimbo upang makita ang kalagayan ng kanyang lolo at lola. Sambit ng wika pa ng dalawang matanda na hindi pa rin nakakalimutan ang kanilang postura. Mga anak ko, mabuti naman at inabutan ninyo kami. Mahina na kami ng inyong inay. Nagpapasalamat ako dahil nakita pa namin kayo. Kahit na nga ba nasa ganito kaming sitwasyon. Sino ba yung batang yang hawak-hawak ninyo? Yan ba ang aming apo? Opo, Itay. Ito po ang apo ninyong si Bimbo. Mabuti naman at nakita pa kita po. Inangat ng matanda ang kanyang kamay habang nagmano naman itong si Bimbo. Maya-maya pa'y naghanda ng makakain ng kanilang kuyang si Rico at tinawag sila roon sa may kusina upang pagsaluhan ang niluto nitong mais. O ito, Romy, Hilda, pagsaluhan na natin itong mais. Pasensya na kayo dahil ito lang naihanda ko Ganito kasi talaga ang buhay rito sa bukid. Nabubuhay lang kami sa kung ano yung nakatanim dyan. Ayos lang kuya, ikaw naman. Parang hindi ako lumaki rito At kahit sa summer, ganun din naman ang buhay namin. At habang patuloy silang kumakain, napag-usapan ng dalawang magkapatid ang patungkol sa lupa. Gumawa na umano sila ng kasulatan patungkol sa paghahati-hati ng mga magkakapatid upang ni isa ay walang magkasamaan ng loob. Inilatag sa mesa ang kanilang napag-usap-usapan, pati na rin ang ilang pirasong papel at ang titulo ng kanilang lupa. Muling sambit pa ni Hilda sa kanyang Kuya Rico. Walang problema sa amin, kuya. At kung ano pa man yung napag-usapan ninyo, sumasang-ayon kami ni Romy. Sige kapatid, dahil ikaw na yung pinakahuling kumpirmasyon, kinakailangan mo ring lagdan ito para ipakitang sumasang-ayon ka. Hayaan mo't may mga lagdan na rin dyan yung iba mong kapatid. At ang pinakahuling nga ay si Inay at Itay para magkaroon ng tamang pagsang-ayon ng bawat isa. Walang alinlangan namang nilagdan niyon ni Hilda para na rin sa ikabubuti ng lahat. Kinagabihan sa kanilang pananatili sa tahanan, muling binuksan ni Hilda ang kanilang bag upang isaayos ang kanilang mga gamit roon. Nakita niya namang nandoon pa rin ang buntot ng pagi kung papaano itong nakabalot sa dyaryo. Madali niyang tinawag si Romy habang nagpapahangin silang dalawang mag-ama sa labas ng tahanan. Romy! Romy! Hindi naman ito sumasagot sa kanya sa mga oras na yun, kaya lumabas na ito na nanggaling sa kanilang silid. Romy naman, nandyan ka lang pala. Kanina pa akong tumatawag sa iyo. Anong gagawin ko ron sa buntot pagi? At saka medyo sariwa pa pala yun na nakabaluktot doon kaya pala napagkasya mo sa bag. Ay naku Romy naman, nagdala ka pa ng basura na itatapon din. Hindi yun basura, Hilda. Sariwa pa talaga yun na kinakailangan kong ipatuyo sa araw para tumigas ito na parang latigo. At para na rin yan sa proteksyon ninyo. Akin na nga't kukunin ko. Balang araw ay mapapakinabangan natin ito. Lalo pat may karamdaman si Inay at Itay. Kinaumagahan ay mapayapa naman silang gumising. Habang abala naman si Romy sa pagpapakain ng mga manok. Na noon ay alaga ng kanilang itay at inay. Nagkalat lang ang mga yun sa kanilang bakuran. Kung saan hinahagisan niya ng palay. Na nagiging dahilan naman ng paglapit ng mga ito sa kanya. Sambit ng wika pa niya sa kanyang sarili habang tinitingnang dumadagsa ang mga ito. Napakarami palang alaga rito ni Inay at Itay, kaya nagsisipagliparan pa ang iba. Siguro isa na rin ito sa libangan nila dati, kaya naparami nila ng ganito. Nakakatuwa namang tingnan. Itay, napakarami naman po palang manok dito. Mayroon pa rin mga maliliit doon Pwede po bang makahingi ng isa, Tay? Aalagaan ko lang po. Hindi pwede anak. Sa lolo't lola mo ito. Napagutusan lang tayong pakainin ng mga manok. At habang abala si Romy sa paghagis ng mga palay, may nasipat siyang isang lalaki na kanina pang nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Mga ilang minuto na rin itong nakatayo roon, kaya kinausap niya na ng pasigaw dahil sa may kalayuan ng lalaki. Ano bang kailangan ninyo? Bakit kanina pa ho kayong nakatingin sa amin dito?
Meron ho ba kaming may tutulong? Ngumiti lang iyon kay Romy. Subalit kakaiba ang ngiti ng lalaki na para bang napakahirap nitong basahin kung ang ngiti ba nito'y pakikipagkaibigan o may masamang binabalak. Maya-maya pa'y dumating si Rico na naging dahilan naman ng biglaang pag-alis ng lalaki. Sambit na wika pa nito sa kanya habang nandoon pa rin siya sa gitna ng mga alagang manok. Oy Romy, salamat sa pagpapakain ng mga alagang manok ni Netitay. Kahit papano nabawasan ang trabaho ko rito. Siya nga pala, sino yung sinisipat mo dyan kanina sa labas? At narinig ko rin na parang may sinisigawan ka. Kaya nga dali-dali na rin akong lumapit. Wala naman kuya. May lalaki lang kasi dyan kanina eh. Kanina pang masama yung tingin sa akin. Tapos nang kinakausap ko hindi naman sumasagot. Pero nung dumating ka, dali-dali itong umalis. Hindi ko rin naman siya kilala dahil bagong dating pa lang kami rito kahapon eh. Pabayaan mo na lang yon. Baka si Raulo lang na napadaan. Nasaan ba si Hilda? Madaling pagbabago ng usapan ni Rico sa nakitang lalaki ni Romy. Si Hilda kuya nandun sa loob. Inaalagaan si Netitay. Sige Romy, may iwan na kita rito. Pupuntahan ko lang ron si Hilda. Sa pagalis ni Rico, muling sinipat ni Romy ang lugar kung saan nakatayo kanina ang lalaki. Wala na nga ito roon at hindi niya na malaman kung saan ito nagtungo. Hanggang sa isang araw ay sinimulan na nila ang paggawa ng bahay at kumuha ng mga kahoy sa kagubatan na malapit din sa kanilang tahanan doon. At ang naging katulong lang rin naman ni Romy sa paggawa ay ang kanyang kuya Rico, pati na rin si Pitong na nakababatang kapatid ni Hilda. Sambit na wika pa ni Pitong kay Romy habang patuloy itong nag-uukay sa lupa para sa pagbabauna ng haligi ng tahanan. Kuya Romy, magtatagal na po ba kayo rito? Ibig kong sabihin ay dito na rin kayo maninirahan hanggang sa lumaki itong aking pamangkin. Oo Pitong, dito na nga kami maninirahan. Mahirap na rin kasi ang pamumuhay namin doon sa Samar. Nahihirapan na akong makahuli ng maraming isda. Nababaw na kami sa utang sa tindahan eh. Kesa sa kinikita namin doon. Kaya napag-usapan namin ng ate Hilda mo na dito na lang talaga manirahan. At sana'y mabilis kami makapag-adjust. Siya nga pala Pitong, may mga naninirahan pa rin ba dyan sa paligid ng tahanan? Ibig kong sabihin dyan sa mga gubat na yan. Nagkatinginan ng dalawang magkapatid, itong si Rico at si Pitong. Dahil sa tanong na iyon ni Romy, sabat na wika pa ni Rico na nakisawsaw sa pag-uusap ng dalawa kung may mga naninirahan pa nga ba sa kagubatang yun. Sa katunayan wala na, pero may mga iilang taong naliligaw dyan dahil sa sukal ng gubat na yan. At kung sakaling pupunta ka man dyan, huwag kang lalakad ng mag-isa kasi delikado. May mga mababangis na hayop dyan, lalo pat hindi mo pa kabisado ang gubat. Kaya kung sakaling magtutungo ka dyan, tawagin mo lang ako kaya si Pitong. Yung iba pa kasi naming mga kapatid na babae, hindi mo maaasahan sa kagubatang yan. Parati lang yung nasa loob ng tahanan. Ganun ba Kuya Rico? Sige. Siguro si Pitong na lang isasama ko kung sakaling may kukunin pa akong mga kahoy dyan. Nagpatuloy na lamang silang tatlo sa paggagawa ng tahanan na wala na silang ibang makatulong roon. Sa kadailanang si Rico at Pitong lamang ang kapatid na lalaki ni Hilda. Ito ng request ninyo, ang kamoteng kahoy para sa mga masisipag naming panday na gumagawa ng bahay namin. Pagbibirong wika ni Hilda sa kanyang mga kapatid, pati na rin kay Romy, habang daladala ang kanilang meriendahan na kamoteng kahoy. Dugtong na wika pa nito kay Rico at kay Pitong. Kuya Rico, pati na rin ikaw Pitong. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa amin sa paggawa ng bahay ha. Kahit papano meron na kaming matitirahan. Hindi naman kasi kami pwedeng magtagal sa tahanan ni Netitay. Siyempre may sarili na rin kaming pamilya. Walang anuman yung kapatid. Pinalaki tayo ng ating mga magulang na kinakailangang magtulungan at hindi magdamutan sa isa't isa. Kaya nandito kami ni Pitong. Pero wag nating kalilimutan na laging pasyalan si Netitay. Lalo pat masama na yung pakiramdam nila na kinakailangan ng ating pangangalaga. Oo naman Kuya Rico, kaya nga malapit lang rin yung tahanan namin sa tahanan nila Itay para araw-araw naming mapapasyalan. Sige na't magmerienda na muna kayo at babalik na muna ako dun sa tahanan. Baka hinahanap na ako ni Netitay. Kinahapunan, natapos na rin nila ang paglalagay ng bubong gamit lamang ang pawid. Nalagyan na rin ito ng sahig sa pamamagitan ng pinagbiyak-biyak na kawayan. Hindi naman kasi kalakihan ang bahay na yun na maaari lamang panimula para sa kanilang matitirahan. Hanggang sa tuluyang sumapit ang gabi, wala naman silang nararamdaman na kakaiba
maliban lamang sa mga naririnig nilang kuliglig sa labas ng tahanan. At nang matapos na nga silang makakain ng gabihan, maaga silang natutulog roon sa kadahilanang wala naman silang paglilibangan. Tulad ng mga tipikal na pamumuhay sa probinsya na alas 7 pa lamang ng gabi ay mga tulog na. Subalit habang mahimbing silang natutulog, may naramdaman itong si Romy na kumakaluskos sa ilalim ng silong ng tahanan. Sabayan pa ng ingay ng mga manok na para bang may kinakatakutan ng mga ito. Dahan-dahan niyang ginigising si Hilda upang makasigurong hindi siya nagkakamali sa kanyang naririnig. Hilda! Hilda! Gumising ka nga. May kanina pang kumakaluskos dyan sa ilalim ng silong. Pakinggan mo pati na rin yung mga manok. Hindi sila mapakali. Romy naman. Sarap-sarap ng tulog ko eh. Baka naman pusa lang yan o kaya aso. Hindi yan pusa. At lalong hindi aso. Kinarga ni Romy ang kanilang anak kahit na nga ba natutulog pa ito. Lumabas ng sabay ang dalawang mag-asawa at nagbukas ng lampara upang silipin sa kanilang silungan kung sino nga bang nandoon. Wala naman Romy. Tingnan mo nga oh. Kahit nasilipin mo pang mabuti yung silong wala namang tao dyan eh. Antok na antok pa ako. Meron dyan kanina Hilda. Dinig na dinig ko. Para pa nga siyang humahangos eh. Alam mo yung parang pagod na patuloy sa kanyang paghingal. Ganun na ganun yung naririnig ko kanina. Puntahan natin si Inay at Itay doon sa kanilang silid. At baka kung napaano na yun. Nagmamadaling nagtungong dalawa roon. Habang patuloy pa rin karga-karga ni Romy ang kanilang anak na hindi niya inilalapag sa kanilang sahig. Maimbing naman ang pagkakatulog ni Inay at Itay eh. Maayos naman silang dalawa. Nananaginip ka lang siguro Romy. Tara na't bumalik na tayo sa ating silid. Sa kanilang pagbabalik sa silid, hindi na makatulog itong si Romy na paikot-ikot na lamang sa kanyang hinihigaan upang pakiramdamang muli ang nilalang na iyon. Hanggang sa inabot na lamang siya ng liwanag ng araw sa umaga. Nauna na lamang siyang bumangon sa kanilang kinahihigaan at saka nagtungo sa kanilang kusina upang maghilamos. Maya-maya ay nagtimpla ng kape upang makaiwas sa antok sa maghapon niyang gagawin sa araw na iyon. Muli niyang naisipan na silipin ang kanilang silungan kung sakaling mayroon man lamang siyang makitang bakas roon ng nilalang na umahangos kagabi na hindi nagpatulog sa kanya. Patuloy niya yung sinisipat at nangakmang papasukin niya ng ilalim ng silungan. Narinig niya ang tinig ng kanyang kuya Rico. Romy, anong ginagawa mo riyan? Bakit papasok ka sa ilalim ng silong? Marumi dyan. Ano bang kinakailangan mong kunin? Tugong wika naman ni Romy. Ikaw pala yan kuya Rico. Kagabi kasi, hindi na ako nakatulog. May narinig akong kumakaluskos sa ilalim ng silong na ito. Takot na takot pa nga yung mga manok eh. Pero nang tiningnan namin ni Hilda, wala naman kaming nakita. Kahit man lang sana pusa o kaya aso. Pero hindi pang karaniwan yung hingal niya kagabi kuya eh. Para bang yung tipong gutom na pagod na pagod. Ganun yung naririnig ko kagabi. Ikaw naman Romy, baka aso lang yon na naligaw dyan sa silungan ninyo. Tapos nang nagsindi kayo ng lampara baka tumakbo na. Ay siguro nga aso lang yon. Ano, tapos ka na bang magkape? Tatapusin na natin ngayon yung bahay ninyo. Dingding na lang naman yung kailangan eh. Kaya mabilis na yon. Maya-maya lang nandito na rin yung si Pitong. Nang dumating na nga ang nakababatang kapatid na si Pitong, kaagad na rin nilang muling sinimula ng tahanan sa paggawa hanggang sa lubusan na nga itong natapos. Wow, napakaganda kuya. Maraming salamat sa inyo Kuya Rico at Pitong. Kung wala ang tulong ninyo, hindi ko ito matatapos kaagad. Pwede nyo nang ilipat yung mga gamit nyo rito para naman maisaayos ninyo. At yung inyong lutuan, ayos na siguro muna yung lupa para lang maging abuhan na hinulma natin para magkasya yung kaldero. Oo naman kuya, ayos na yan. Ganyan din yung lutuan namin sa Samar. Panggatong na kahoy lang katapat niyan makakaluto na. O sige Romy, paano ba yan? Alis na kami ni Pitong. Kayo na lamang bahalang magsaayos ng gamit ninyo ni Hilda. Maraming salamat ulit sa inyong dalawa kuya. Ayos, may bahay na kami ni Hilda. Kahit papano panatag ng kalooban namin na mayroon na kaming matitirahan. Kahit na nga ba barong-barong pa lamang ito. May hagda ng barong-barong na iyon. At sa ilalim may mayroong silungan. Ganoon kasi ang pangkaraniwang tahanan na ginagawa sa kanila noon. Sa kadahilanan ang ilalim nito ay nilalagyan ng lambat kung saan ikinukulong ang mga alaga nilang manok. Napaupo si Romy sa hagdang kawayan na nasa kanilang pintuan nang mapansin siya roon ni Hilda. Sambit na wika pa nito sa kanya nang, Oy Romy, anong iniisip mo dyan? Parang kanina ka pa yatang tulala. Hindi ka ba masaya na may bahay na tayo? Hindi naman sa ganun Hilda. Siyempre masaya ako. Namimiss ko lang rin yung bahay natin sa Samar.
Kaya bigla akong napatahimik, pati na rin si Netitay. Bigla akong naalala. Hayaan mo balang araw babalik din naman tayo doon para magbakasyon. Para naman mapasyalan uli natin sila. Eto nga pala't may dala akong pagkain. Si Kuya Rico at Pitong pinadalhan ko na lang. Akala ko kasi nandito pa eh. Nasaan si Bimbo? Iniwan ko muna ron sa silid. Masarap pa rin kasi yung pagkakatulog niya eh. Dadalhin ko na siguro dito yung ibang mga gamit natin. Lalo na yung mga damit. Para may isaayos ko na rito. Gagawa na lang ako ng paraan para may mapaglagyan dyan. Tutulungan na kitang magbuhat, Hilda. Isinaayos na ng dalawang mag-asawa ang kanilang mga gamit. Kahit na nga ba marami pa silang kakulangan doon para sa kanilang pang-araw-araw. Dito na ba tayo matutulog mamayang gabi? Pagtatanong ni Romy sa kanyang asawa sa kagustuhan na nitong lumipat. Tugong wika pa ni Hilda kay Romy na may kasamang pakiusap. Siguro kinabukasan na lamang, Romy. Kinakailangan ko pang bantayan si Netitay eh. Para naman makampante pa ako na mababantayan ko silang dalawa. Pero kung gusto mo pwede ka namang matulog na rito eh. Kung nahihirapan kang makatulog doon sa silid natin. Sige, kinabukasan na lang. Pipilitin kong makatulog roon. Kahit na nga ba may nararamdaman akong kakaiba. Sa muling pagsapit ng gabi, muli silang mag-asawa na natulog roon. Subalit sa hindi inaasahan na sa ikalawang gabing iyon ay muling babalik ang nilalang sa ilalim ng silungan. Hindi na naman makatulog itong si Romy kahit na nga ba pagod at puyat pa ito sa paggawa ng kanilang tahanan. Subalit sa pagkakataong yun, sa ilalim ng silong ng mga magulang ni Hilda, doon naririnig ni Romy ang humihingal na nilalang. Muling pagpukaw niya sa kanyang asawa na maimbingang pagkakatulog. Hilda! Hilda! Ano na naman ba yan, Romy? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka na naman ba makatulog? Hindi ako makatulog dahil sa naririnig ko. May kumakaluskos na naman sa ilalim ng silong. At sa mga oras na ito, hindi na sa silong natin, kundi doon sa tapat ng silong ni Netitay. Magmadali ka, tingnan natin. Muling tumayo ang dalawang mag-asawa. Dala-dala ang lampara. At sa pagkakataong yun ay kinuha na rin ni Romy ang buntot pagi kung saan nakasabit lamang sa kanilang silid. Pabulong na wika pa nito sa kanyang sarili habang kinukuha yun. Pwede na siguro ito. Kahit papano natuyo-tuyo na. Subukan lang natin na nilalang ka. Kapag nahagip ka ng buntot pagi na ito, siguradong lapnos ang balat mo. Muling kinuha ni Romy ang kanilang anak upang siguradong hindi ito mapahamak. Habang hawak-hawak naman sa kanang kamay ang buntot pagi, naanimoy isang mahabang latigo. Sa muling pagsilip ng dalawang mag-asawa sa silungan, gulat na gulat si Hilda na napahiyaw nang makitang isang nilalang sa ilalim ng kanilang silong na para bang may pinunas na putik sa kanyang buong katawan habang maalingasaw naman ang amoy nito na parang pinaghalong dugo at dumi ng tao. Dahil na rin sa sobrang takot ni Hilda, nabitawan niyang lampara na naging dahilan ng pagkalat ng apoy nito hanggang sa pinapasok ni Romy ang kanyang magina at dali-daling pinatay ang pagkalat ng apoy upang hindi naman masunog ang tahanan. Muli itong kumuha ng isa pang lampara at dali-daling tiningnan ang nakita roon ni Hilda. Subalit wala nang nilalang na napunit pa ang lambat na nakaharang sa silungan dahil na rin iyon sa kanyang pagmamadali upang makalikas sa tahanan. Sa muling pagpasok ni Romy sa loob ng bahay, dinatnan niyang umiiyak si Hilda na nakayakap sa kanyang mga magulang. Pagtatanong na wika pa ni Romy sa kanyang asawa. Anong nangyari, Hilda? Bakit ka umiiyak? Kamusta ang kalagayan ni Netitay? Ilang segundo rin ang nakalipas bago nakasagot si Hilda dahil na rin sa kanyang patuloy na pag-iyak. Si Netitay, wala na silang buhay. May dugo sa likuran nila. Patay na sila, Romy. Patay na sila. Madaling tiningnan ni Romy ang likuran ng dalawang matanda at nakita niya ngang may dugo at sugat ito habang may butas naman ang banig kung saan nakahiga ang dalawa. Napamura na lamang itong si Romy dahil wala silang nagawa sa mga oras na yon sa pagkapaslang sa kanyang dalawang biyanan. Leche, sabi ko na nga ba hindi ako nagkakamali sa naririnig ko kagabi at lalong hindi ako nananaginip. Sa 10 oras ding iyon, tinawag nila ang lahat ng mga anak nito magmula sa panganay hanggang sa pinakabunsong si Pitong. Sambit na wika pa ni Romy sa pinakapanganay na si Rico. Kuya Rico, pasensya na. Hindi man lamang namin naagapan si Netitay.
Kagabi ko pang nararamdaman yun. Ayaw lang maniwala sa akin ni Hilda. Hanggang sa ganito na nga ang nangyari. Si Inay at Itay naman ang inatake dahil siguro sa naamoy nito na may karamdaman ng dalawa. Hindi mo kinakailangang humingi ng tawad, Romy. Wala namang may gusto sa nangyaring ito at ang dapat sisihin ay ang nilalang. Wala na silang pinapatawad ngayon. Pati ba naman yung dalawang matanda. Kinanapan nila. Kilala ko sila pero nanahimik lang ako dahil nga ayaw kong may magalaw sa aking pamilya. Subalit silang nagsimula ng gulong ito at hindi ko sila mapapatawad. Nag-usap-usap si Romy, Pitong at Rico patungkol sa nasabing nilalang na tinatawag nila roong aswang gubat. Sa tingin ko, Kuya Rico, gumawa siya ng paraan para mabutas yung banig at pinadaan niya naman ang kanyang mahabang dila sa siwang ng sahig na kawayan. Naniniwala ka rin ba, Romy, na mayroong mga aswang? Pagtatanong na wika ni Rico kay Romy. Oo naman, Kuya. Kahit sa aming lugar meron din at sa karamihan ng lugar meron naman talaga. Yun nga lang mas mailap pa sila sa mababangis na hayop at may mga kaparaanan silang hindi pangkaraniwan na hindi naman ginagawa ng mga normal na tao. Paano kung sabihin ko sa yung lalaking nakita mo nung nakaraan dito na bigla na lamang napadaan tapos kung makatitig parang lalamunin ka ng buo habang ipinapakita pa nito ang kanyang ngiti na parang pangdemonyo. Kung tutusin, kilala ko siya na pinagtakpan ko lang sa iyo nung nakarang araw. Para naman hindi ka magulat na may mga ganyang uri dito sa amin. Palibot-libot lang sila na para bang mga gutom na ligaw na aso. Ang pangalan niya nga pala'y Mulong. Siya ang pinuno ng mga aswang gubat na dati ko na rin na-encounter noong mga panahong nagkasagupa kami. At alam kong hindi niya ako makakalimutan dahil may bakas akong iniwan sa kanyang katawan. Kaya nga nang dumating ako nang makita mo siya, kaagad din siyang umalis. Dahil alam kong kilalang kilala niya ako, pati na rin ang nakababata kong kapatid na si Pitong. Siya nga pala, Romy, may nakita akong hawak-hawak ang buntot pagi. Hindi pa gaanong buhay yan at wala pang bisa. Marahil masasaktan lang sila kung tatamaan mo sila niyan. Pero hindi mo pa sila kayang paslangin dahil lang sa buntot pagi. Huwag kang mag-alala, bubuhayin namin yan ni Pitong at idadaan namin sa konsagra. Napagalaman ko sa mga oras na yon na itong si Pitong at Rico pala ay may itinatagong tanga na gamit at may kaalaman pagdating sa espiritual. Ipinaliban muna nila ang ilang mga araw dahil na rin sa burol ng dalawang matanda hanggang sa mailibing na nga ito. Kinabukasan, madali ring isinagawa ng dalawang magkapatid ang pagkukonsagra at pag-aalay ng puting manok sa pamamagitan ng dugo nito. Nakilagay sa may mesa itong si Romy ng kanyang buntot pagi upang mabendisyonan at makonsagra. Sige na, Bayaw Romy, ilagay mo na dyan sa may mesa ang buntot pagi para masimulan na ng tuluyan ang seremonya. Nagpausok ng kamangyan itong si Pitong. Umikot ito sa paligid ng mesa hanggang sa inilagay sa ilalim ng mesa ang kamangyan na patuloy pa rin sa kanyang pag-usok. Dahil nga sa kakulangan sa kaalaman itong si Romy sa espiritual, nanood lang ito sa ginagawa ng dalawang magkapatid hanggang sa kinalaunan ay natapos rin. Pwede mo nang kunin ang buntot pagi. Maaari mo nang magamit yan kahit sa anong oras. Solido ang pagkakakonsagra niyan at kargado na rin ng mga salita. Mabuti na lamang at nagdala ka ng galing sa Samar. Yan kasi ang wala kaming gamit rito eh. Madalas lang na meron kami ni Pitong, medalyon at mga mutya. Pero sapat na ang mga yon para sungin ang kagubatan at hanapin ang mga aswang na yan. Tugong wika naman ni Romy matapos makuha ang buntot pagi sa may mesa. Wala man lamang nasabi sa akin si Hilda na may kaalaman pala kayong dalawa pagdating sa mundo ng espiritual. Kasi ako sa totoo lang wala talaga ni isa. At ang alam ko lang sa lugar namin, takot ang mga aswang sa buntot pagi. Kaya nagpasiguro akong magdala nito para na rin sa proteksyon ng aking magina. Matapos magsalita ni Romy, napatingin si Rico at Pitong sa kagubatan na para bang may sinisipat ang dalawa na hindi naman makita ni Romy. Maya-maya pa'y may tinuturo itong si Pitong at biglang nagsalita ng, "Mga kuya, nandyan lang sila sa kagubatan na yan. Sa katunayan ay nagmamasid lamang sila sa atin at siguradong alam nila na sasalakay tayo. Mga tampalasang aswang gubat na ito. Wala nang ginawa kung di mamirwisyo. Pinagbigyan na nga namin dati Pati ba naman si Netitay na wala nang kalaban-laban sa kanila, hindi pa rin nila pinalampas." Napabuntong hininga na lamang sa mga oras na yon si Rico at Pitong nang maalala ang nangyari sa kanilang mga magulang. Sambit na wika pa ni Romy.
Kailan ba natin susungin ang kagubatan na yan? Bukas na bukas rin, Romy. Ihanda mo ng sarili mo. Ngayon ay makakaharap ka ng aswang gubat. Noong araw kasi hindi sila kumakain ng tao at ang karaniwan lamang na pagkain nila mga nagkalat na hayop dito sa gubat. Subalit na unti-unti na itong maubos dahil na rin sa panghahunting nila. Ngayon pati tao, inahunting na rin nila tuwing gabi para paslangin. Ganyan sila kabalasik dito sa aming lugar. Kinabukasan ng gabi, nagpaalam na si Romy kay Hilda na sasama siya sa dalawang magkapatid upang tugisin ang pumaslang sa dalawang matanda. Noong una hindi naman ito sumasang-ayon, subalit nagpumilit pa rin si Romy upang makatulong man lamang sa dalawang magkapatid, lalo pat buhay na ang pinag-uusapan. Kinalaunan ay sumang-ayon na rin si Hilda sa kadahilanang wala na rin siyang magagawa. Naglakad na ang tatlo bandang 7:00 pa lamang ng gabi na may daladalang kanya-kanyang lampara upang magkaroon ng mas maliwanag na daanan. Mag-iingat kayo ha, maging alerto lamang tayo sa daan, huwag tayong magpadalos-dalos. At kung sakaling may nararamdaman kayong panganib at may naaamoy na hindi kaaya-aya, sabihan kagad ang isa't isa para naman kahit papano'y makapaganda. Siya nga pala Romy, bago ko pa makalimutan, isuot mo sa iyong ulo itong pulang panyo. Kagabi ko pa itong pinag-iisipan para naman makaiwas ka sa kahit na anumang panganib. Ikaw lang sa ating tatlong walang proteksyon at lakas lang ng loob ang daladala. Kahit pa nga ba may buntot pagi ka pa dyan, kung wala ka namang balabal sa iyong katawan, maaari ka pa rin nilang mapaslang o kaya ay masugatan. Pero sa pamamagitan ng panyong ito, kahit papano'y makakaiwas ka. May iba't ibang salitang nakasulat roon na yung dalawang magkapatid lang nakakaalam ng ibig sabihin. Subalit tulad nga ng sinabi ni Rico na may iwasan na iba't ibang uri ng panganib kapag nakasuot sa ulo ni Romy ang pulang panyong yun. Sambit ng wika pa ni Pitong na nakakaramdam ng kakaibang panganib. Kuya Rico, malayo-layo na rin ang nalalakbay natin. May nararamdaman ako sa lugar na ito, lalong-lalo na malapit sa kawayan ng ito. Sa tingin ko naman ay tama tayo ng tinahak na daan dahil nararamdaman ko na sila na nandyan lang sa paligid. Sige kapatid, maging alerto lang tayo. Pati na rin ikaw Romy. Sigaw na wika ni Rico na may bahagyang distansya sa kanilang paglalakad. Lumipas pa ang ilang minuto. Nararamdaman na nilang isa-isang lumalapit ang mga ito dahil na rin sa kaluskos ng mga damo kung saan dumadaan ang mga aswang gubat. Kuya Rico, nandito na sila. Maya-maya lang magsisipaglabasan na yan dyan sa masukal na gubat. Hindi nga nagkamali si Pitong sa kanyang pakiramdam nang isa-isang lumabas ang mga nilalang na may mga putik sa kanilang katawan magmula sa kanilang muka hanggang sa kanilang paanan. Sambit na wika pa ni Rico. Habang si Romy naman ay nakahanda na hawak-hawak ang mahabang buntot pagi. Kamusta kayo? Nasaan ang pinuno ninyong simulong? Bakit hindi nyo siya kasama ngayon? Natatakot ba siya sa amin? Pakikipag-usap ni Rico sa mga aswang gubat na nakatingin lamang sa kanilang lahat. Wala ba ni isang magsasalita sa inyo kung nasa saan simulong at kung sinong pumaslang sa dalawang matanda na aming mga magulang? Maya-maya pa'y merong isang nagsalita at lumapit pa sa harapan ni Rico. Ako ang pumalit sa aming pinuno ngayon. At kung napaslang man ang mga magulang mo, yun ay dahil sa kapabayaan ninyo. Marahil ay isa sa amin ang pumaslang sa kanila. Subalit hindi namin alam kung sino. At hindi na mahalaga yun para alamin pa. Dahil yun naman ang layunin namin dito, ang pumaslang ng mga mahihina. Yun lang naman ang kaya ninyo eh. Samantalahin ang mahihina tulad ng sanggol at mga taong may karamdaman. Subukan kaya natin kung hanggang saan ang galing ninyo. 3 lang kami, laban sa inyong lahat. Magtitira ako ng ilan sa inyo rito upang ipaabot sa inyong pinuno na hindi ko na siya bibigyan ng ikalawang pagkakataon kapag muli kaming nagkita sa kagubatang ito. Sa mga oras na iyon ay nakakaramdam na ng takot si Romy sa kadahilanang hindi naman siya batikang antingero o kaya naman ay pumapas lang ng mga aswang at isa lamang siyang dayuhan doon sa kabundukan ng Iloilo. Ayos ka lang ba Kuya Romy? Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni Kuya Rico. Taglay mo ang kakayanan ng panyong nasa iyong ulunan. Huwag kang matakot. Hindi ka tatabla ng matatalim nilang kuko at yun yung ilagay mo sa iyong isipan. Lalo pat buhay na buhay ang mga gabay ng panyong yan. Basta wag mo lang kalilimutang gamitin ang buntot pagi. Iwas-iwas mo lang sa kanila. Siguradong ni isa walang makakalapit sa iyo. Paalalang wika ni Pitong kay Romy na nakapansin sa kanyang nararamdamang takot. Maya-maya pa'y walang alinlangan nagsipagsuguran ng mga ito
At iwinasiwas nga ni Romy ang kanyang daladalang buntot pagi na nagkakaroon naman ng kakaibang latay sa katawan ng mga nagtatangkang lumapit sa kanya habang namimilipit ang mga yun sa sakit at nagsisigawan na para bang binubuhusan ng mainit na tubig. Ano, lalapit pa ba kayo? Yan ang napapala ninyo. Walang kalaban-labang matanda. Pinaslang pa ninyo. Wala kayong mga awa. Mga anak kayo ng demonyo. Pabulong na wika ni Romy sa kanyang sarili habang patuloy na nilalakasan ang kanyang loob sa paulit-ulit na pagsugod sa kanila ng mga nilalang. May iilan silang napaslang roon, subalit ang ibang mga kasama ay tuluyan ang nagsipaglikasan na nakaramdam ng matinding takot dahil sa kanilang ginawa. Kamusta ka, Romy? Ayos ka lang ba? Mabuti naman ako, Kuya Rico. Ikaw, Pitong, kamusta naman ang kalagayan mo? Huwag mo akong alalahanin, Kuya Romy. Subok na ang lahat ng mga gamit ko sa mga uri ng nilalang na yan, kaya huwag mo akong alalahanin. May araw ka rin sa akin, Mulong. Mga alagad mo lang talagang pinaharap mo sa amin dahil alam mong hindi mo kami kaya. 10 oras na ng gabi nang sila'y makauwi sa tahanan. Kumatok si Romy sa kanilang pintuan. Madali naman siyang pinagbuksan ni Hilda habang nag-aalalang wika sa kanya nang, "Kamusta naman ang lakad ninyo, Romy? May sugat ka ba sa katawan?" "Wala naman, Hilda. Maayos naman ako dahil hindi ako pinabayaan ng dalawa. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay rito." "Ano ka ba, Hilda? Magulang natin ang pinaslang nila kaya kinakailangan lang natugisin silang lahat. Hindi pa tapos ang laban dahil marami pang nakalikas at hindi pa napapaslang ang kanilang pinunong si Mulong. Hindi ko pa alam kung anong susunod na plano ni Kuya Rico pero sasama pa rin ako sa kanila para naman kahit papano makuha natin ang hustisya sa pagpaslang sa dalawang matanda." Nagpaliban muna sila ng ilang araw upang mas lalong mapag-isipan at mapagplanuhan ang susunod nilang pagpunta roon. "Hilda, mukhang mahihirapan tayong mapag-aral si Bimbo rito. Napakalayo pala ng paaralan at hindi naman siya maaaring maglakad lang ng mag-isa, lalo pat sa sitwasyong ito na medyo delikado. Siguro hintayin lang muna natin na humupa ang gulo bago natin mapag-aral itong si Bimbo. Mahirap na kasi sa kadahilanang walang awa kung pumaslang ang mga yon na para bang nakatuon lamang ang kanilang isipan sa pagkitil ng buhay ng tao. Paano kaya kung bumalik na lang tayo ng Samar at ibenta ko na lang ang lupang ito? Dahil kahit ako natatakot na sa kalagayan natin dito. Ayaw kong isabak ang buhay ng anak natin sa ganitong sitwasyon. Pumapayag ka ba, Romy?" Tugong wika naman ni Romy sa mga sinabing yon ng kanyang asawa. "Sa ngayon, Hilda, hindi pa natin maaaring gawin yan. Hindi naman pwedeng basta-basta na lang natin iwan dito sila, kuya. Pati na rin yung ibang mga kapatid mong babae. Siguro pagkatapos ng lahat ng ito, saka natin pagplanuhan. Sa ngayon kasi, kinakailangan pa nilang tulong natin. Lalo pat kamamatay lang ni Netitay at nagluluksa pa rin ng bawat isa." Kinabukasan ay nagtungo sila sa tahanan nila Rico. Dinatna nila itong naghahasa ng itak habang patuloy pa rin pinakikintabang talim nito. "Magandang araw, Kuya Rico. Mukhang mas lalo mong pinapatalim ang itak mo. Magtatabas ka ba ngayon ng damo?" Hindi, Romy. Inihahanda ko lamang ito para sa muli naming pagkikita ni Mulong at hindi ko naaksayahin ang pagkakataong yun. Gusto ko nga ako mismo ang kumitil ng buhay niya at nanamnamin ko ang pagkakataong yun hanggang sa lubusan kong may pagiganti ang aking mga magulang. Lubusan ang nararamdamang galit ni Rico sa pinuno ng mga aswang gubat na nagngangalang si Mulong. "Sasama pa rin ako, kuya, kung ano mang pinaplano ninyong magkapatid para matapos na ang kasamaan nila Mulong dito sa inyong lugar." "Salamat, Romy. Ikaw lang ang nag-iisang malakas ang loob para tulungan kaming dalawa ni Pitong. Samantalang ang ibang asawa ng aming mga kapatid na babae, wala man lamang pakialam at hindi man lamang nagpaparamdam. Unawain na lamang natin sila, Kuya Rico. Baka naman inaalagaan din nila ang kanilang pamilya. Para na rin sa kanilang seguridad. Mahirap din kasi makipagsapalaran sa mga yan na kung sakaling magkamali sila, kawawalan ng magulang kanilang anak." "May punto ka rin naman, Romy. Sa bagay mahirap ding pilitin ang ayaw o kaya yung miira lang kaduwagan." Napangisi na lamang si Romy sa mga sinabi sa kanya ni Rico. Maya-maya pa'y may dalang pagkain ng may bahay ni Rico. Pinagsalusaluan nila yun habang patuloy na nag-uusap. "Siya nga pala, Romy, ipinagkakalob ko na sa iyo yung panyo. Dahil sa tapang mo, nararapat ka lamang na magkamit noon. Huwag mong kalilimutang pakainin ng mga dasal na ibibigay ko sa iyo para naman manatili ang gabay at hindi magalit dahil nagtatampo rin yan sila. Lalo pat pag hindi mo pinapakain ng dasal, tapos parati mo lamang silang gagamitin." "Ganon ba yun, Kuya Rico?" "Oo, ganon nga, Romy.
Para din silang tao na tulad natin na nakakaramdam ng gutom at marunong ding magtampo kapag hindi mo pinakain. Lalo pat pinakikinabangan mo sila pagdating sa pakikipaglaban. Etong mga dasal na kinakailangan mong sambitin para sa kanila, wag na wag mong kaliligtaan, lalo na sa araw ng Biyernes at Martes. Kinabukasan ay nagsaka muna sila para sa kanilang mga pangangailangan. Kumuha ng mga nyog sa kanilang lupa upang kanilang maibenta sa kapatagan at makabili na rin ng mga pagkain para sa kanilang pang-araw-araw. At habang abala nga sila sa pangangawit ng nyog, nakasama naman ang asawa at anak ni Romy na si Bimbo. Humihingi ito ng buko ng nyog sa kadailanang nauuhaw umano ito na kinakailangan niya umanong uminom ng sabaw ayon sa kanyang pagkauhaw. Itay, kunan niyo naman po ko ng buko. Nauuhaw po ako eh. Kakatapos ko lang po kasing kumain ng mais na baon-baon natin nila inay. Oo naman anak. Sige, kakawit kita ng sariwa pa. Saglit lang at maghahanap ako ah. Maya-maya pa'y nakakuha rin si Romy para sa kanyang anak. Biniyak niya ito at kinuha ang sabaw at inilagay sa kanilang daladalang pitsil upang pati na rin si Hilda ay makainom. O ito anak, Bimbo, kaya mo bang buhatin ang pitsil na ito? Dalahin mo na rin doon sa inay mo para naman pati siya makainom din. Salamat po itay. Tugong wika ni Bimbo sa kanyang itay habang dahan-dahang pinapasa ng isang maliit na pitsil. Subalit hindi pa man ito nakakarating sa kanyang inay. Huminto ito sa may kalagitnaan sa may pagitan ng kanyang inay at itay habang may sinisipat sa kanyang tagiliran. At muli itong nagwika ng, Nay, Tay, sino po yung babae pong papalapit po sa atin? Ayun po siya nakaitim na may balabal din pong kulay itim sa kanyang mukha na mayroon din pong mahabang kasuotan. Tugong wika pa ni Romy sa kanyang anak habang nakatayo lamang ito na patuloy na tinitingnan ng babaeng papalapit sa kanila. Anak, Bimbo, bumalik ka rito. Pati na rin ikaw, Hilda. Lumapit kayong dalawa rito sa akin. Hindi pangkaraniwan ng babaeng yan. Kaagad na lumapit si Hilda at kinarga na lamang kanilang anak upang mapabilis silang mapalapit kay Romy. Sambit na wika pa ng babaeng nakabalabal habang mahinahon naman silang kinakausap nito. Kamusta ka na, Hilda? Hindi mo na ba ako natatandaan? Sa bagay ilang taon ka na rin nawala rito. Si Maribel ito, ang kapatid ni Mulong. Nagulat si Romy nang marinig niya ang pangalan ni Mulong na pinuno ng mga aswang gubat. Ano ika mo? Kapatid ka ni Mulong? Oo, tama ka sa narinig mo. Ako ang sumunod kay Mulong. Dalawa lang naman kaming magkapatid. Anong pakay mo rito? May masama ka bang binabalak? Huwag mo nang subukan, babae, dahil baka hindi ka na makabalik sa kapatid mong si Mulong. Nanggagalaiting wika ni Romy sa babae habang hawak-hawak ang kanyang matalim na itak na ginagamit sa pagbiyak ng mga buko. At sa pagkakataong yun, nakisabat na itong si Hilda sa pag-uusap ng dalawa. Maghunos dili ka, Romy. Hindi mo pa kilala yung si Maribel. Mabuting aswang yan na hindi tulad ng kanyang kuya. Malaki ang pinagkaiba nila ni Mulong at nararamdaman kong wala siyang masamang pakay sa atin ngayon. Paano mo naman nasabing mabuti yan? Kadugo nga yan ni Mulong. Wala rin silang pinagkaiba na ang layunin lang ay pumaslang at manamantala ng mahihina. Hindi lahat, Romy. Hindi lahat ng tulad nila ay masasama. May mga mabubuti pa rin. Bigyan natin siya ng pagkakataon na makapagsalita upang may paliwanag niya ang kanyang layunin kung bakit siya nandirito ngayon. Ano nga bang pangalan niya? Maribel. Maribel ang pangalan niya. Ano nga bang layunin mo rito, Maribel? Bakit ka naparito sa lupa namin? Samantalang napakalayo ng tahanan ninyo rito na nasa masukal na kagubatan kung saan ang lahi ninyo ay nagkukubli. Naparito ako upang pakiusapan si Hilda. Nakausapin niya ang kanyang kapatid na si Rico dahil alam kong nagkainitan na silang muli ng aking kuya. Makikiusap lamang sana ako. Nakausapin ni Hilda si Rico upang ako na mismong humingi ng tawad sa ginawa ng aking kapatid. Lalo pat mga magulang ninyo ang pinaslang nila. Sana'y mapatawad ninyo kami, Hilda. Lalong-lalo na ang aking kuya Mulong. Buhay ang kinuha ng kapatid mo. Kaya buhay din ang kukunin namin para maging patas naman. Ano ba itong si Romy? Nakikiusap na nga yung tao eh. Pakinggan muna natin ang mga sasabihin niya. Dahil kilala ko ang kabutihan nitong si Maribel. Hindi siya kumakain ng tao. Mga hayop lang kinakain nila. At dating naging nobya siya ni Kuya Rico noon. Ano? Nobya?
Naging dating nobya ni Kuya Rico ang aswang na ito? Papaanong nangyari yon? Yan tingero si Kuya Rico. Mahabang istorya, Romy. Basta ang mahalaga sa ngayon, nandyan siya at nakikiusap sa atin para may parating natin kay Kuya Rico ang gusto niyang ipahatid. Ano pa bang maaari mong ipakiusap sa amin? Sige, pakikinggan ka namin at ipaparating namin ang lahat ng iyong sasabihin kay Kuya Rico. Patuloy na nakiusap si Maribel sa dalawang mag-asawa upang matigil na ang kaguluhan at maiwasang mapaslang ang kanyang kapatid na si Mulong. Dininig naman iyon ng dalawa hanggang sa maya-maya pa'y umalis na ang babae at nagpatuloy na lamang sila sa pagkukopra ng niyog. Matapos ang lahat ng kanilang gawain sa bukid, kinahaponan ay nagtungo na sila sa kanilang tahanan at daglian ding dumaan kila Rico upang ipaalam ang lahat ng mga sinabi ni Maribel patungkol sa pakikiusap nito. Sambit na wika pa ni Rico matapos mapakinggan ng dalawang mag-asawa ayon sa layuning pakikiusap ni Maribel. Hindi pwede yung sa kanyang yun. Kanyapat ba kilala niya ako? O may nakaraan kami? Madadala niya na lamang sa pakiusap? Buhay ang kinuha ng kapatid niya, kaya buhay niya rin ang kukunin namin. Baka nga pati siya ngayon kumakain na rin ng tao, kaya mahirap na rin magtiwala sa kanya. Kuya Rico naman, mahirap namang mambintang. Mabait naman yung si Maribel. Isa pa, naging matalik rin kaming magkaibigan ni Maribel noon. Magmula noong naging kayo at doon ko siya nakilala ng lubusan. Mabait nga siya, pero yung kapatid niya namang demonyo na naging dahilan ng pagkakahiwalay namin. Malamang itinuturuan siya noon ng kalukuhan at ipinaghahanda ng pagkain na nanggaling sa laman ng tao. Kamuntika na nga ako mabiktima ng kapatid niya noon eh. Ipinaghain ba naman ako ng ganung pagkain? Ang akala niya siguro hindi ko mararamdaman kung ano yung mga kalukuhan niya. Mabuti na lamang talaga nung mga panahong yon. Lagi akong may daladalang kalamansi para makasigurado. Dahil traidor yang si Mulong. Pangiti-ngiti lang yan sa harapan mo. Pero hindi mo alam may masama na palang binabalak. Sabat na wika naman ni Romy. Di paano yan kuya? Tuloy ba ang lakad natin? Para salakayin sila Mulong? Walang pinagbago Romy sa plano. Sasalakayin pa rin natin sila. Hindi maaari yung pakiusap ni Maribel. Kahit lumuhod pa siya sa harapan ko, walang magbabago sa aking plano. Dahil nga sa walang nagawang pakiusap ng dalawang mag-asawa, muli na silang nagtungo sa kanilang tahanan upang doon ay mamahinga dahil na rin sa pagod ng maghapon nilang pagkukopra. At nang matapos na nga silang kumain ng gabihan, habang nakahiga ang dalawang mag-asawa, hindi maiwasang magtanong ni Romy kay Hilda kung papaanong naging nobya ni Rico si Maribel samantalang magkaiba sila ng buhay na kinagisnan. Masyado mo naman yatang inaalam Romy ang kwento ng buhay ni Maribel at Kuya Rico. Sige na nga habang hindi pa ako inaantok. Noong araw kasi mapayapa pa rito sa bukid namin at wala pa yung kaguluhang yan. Malaya kami nung nakakapag-aral. Kahit na nga ba may kalayuan pa ang paaralan dito, wala kaming takot na nilalakad yon. At sa aming paaralan nakilala ni Kuya Rico si Maribel, pati na rin niyang si Mulong. Subalit dumating ang isang araw na bigla na lamang silang nawala sa aming paaralan nang hindi namin malamang dahilan. At ilang taon namin silang hindi nakita hanggang sa magbinat at dalaga na nga kami. Aksidente naman na muli silang nagkatagpo sa kagubatan. Habang kumukuha siya noon ng kahoy, nagulat siya nang makita roon si Maribel na may daladalang hayop na kanyang nahuli. Subalit sa mga oras na yon, hindi pa rin alam ni Kuya na aswang si Maribel. Subalit nang inihatid iyon ni Kuya sa kanilang tahanan, nang magnobyo at nobya na sila noon, doon niya nalaman ang tunay na pagkatao nito. Nang sugurin siya roon ni Mulong, habang namumula ang mga mata at may naghahaba ang kuko. Subalit inawat lamang yun ni Maribel at pinaalis na lamang si Kuya Rico. Kahit na nga ba patago yung kanilang pagmamahalan noon, madalas pa rin nagtutungo rito sa aming tahanan si Maribel at napakabuti niya na hindi katulad ni Mulong na para bang may galit sa buong mundo. Hanggang sa nagkahiwalay na nga sila dahil din kay Mulong. Kamuntika na kasing mapaslang yun ni Kuya Rico. Binigyan niya lang ng isa pang pagkakataon. Kaya nga ito ngayon, ayaw nang papigil ni Kuya Rico dahil sa pagpaslang ni Mulong sa aming mga magulang. Ibig sabihin ba totoong kasabihan na hindi lahat ng aswang ay masama? Tugong wika naman ni Hilda sa muling pagtatanong ni Romy. Base sa karanasan ko at ni Kuya Rico, oo. Katulad na nga lang ni Maribel, ni kahit kailanman umano, ni hindi siya kakain ng kahit na anumang laman ng tao. Mga hayop lamang sa kagubatan ang hinahanting niya. Ganun lamang umano ang kanyang pamumuhay at hindi na siya lalagpas sa kanyang palugit para pumaslang pa ng tao. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin kinakailangan maiwasan siyang mapaslang
kapag nagtungo na kami nila Kuya Rico kung nasa saan ang tunay nilang tahanan. Kinabukasan ng umaga, maagang gumising si Romy upang ibilad ang lahat ng kanilang mga naaning niyog sa magandang sikat ng araw para naman sa maayos na pagkakatuyo nito. Abala niyang isinasaayos ang lahat ng kopra at inilalagay sa isang malaking trapal kung saan ay ibinibilad ito ng sama-sama para na rin sa iisahang pagkuha kapag natuyo na ang mga ito. Lumapit naman sa kanya ang kanyang asawa habang may daladala itong kape pati na rin kamuting kahoy. Napakaaga mo namang gumising, Romy. Pwede mo namang ibilad yan sa katanghalian. Sambit na wika naman ni Romy sa kanyang asawa. Mas mainam na itong maaga para naman hindi ako naghahabol sa init ng araw. At hindi rin natin sigurado, baka maya-maya lang yung umulan na. Sana lang ay hindi naman para maibenta ko na ito at makabili na rin ako ng bigas para sa pang-araw-araw natin dito sa bukid. Kamuntikan ko nang makalimutan. Araw nga pala ngayon ng Martes, kinakailangan kong magdasal mamaya para sa panyong ito na ibinigay sa akin ni Kuya Rico. Dagli ang napasulyap si Romy sa kanilang tahanan at nasipat niyang nandoon si Maribel. Nasa tapat na ito ng kanilang pintuan nang kanyang masipat na tila ba sumusulya pa ito sa loob ng kanilang tahanan na para bang may hinahanap. Dali-daling napatakbo itong si Romy at sa gulat ni Hilda, sumunod na rin ito na para bang natataranta. Ano ba, Romy? Si Maribel, nasa tahanan natin. Natutulog pa ang anak natin dun, diba? Baka kung anong gawin niya kay Bimbo. Nang makarating nga sila sa kanilang tahanan, patuloy pa rin ang pagsulyap ni Maribel nang hindi na mamalaya na nandoon na si Romy at Hilda sa kanyang likuran. Mawalang galang na sa iyo, Maribel. Bakit nandyan ka na sa may hagdan namin? Nandyan pa sa loob ang anak ko at mahimbing itong natutulog. Napakaaga naman yata ng pagbisita mo. Ano bang sa atin? Pasensya na. Kanina pa kasi ako tumatawag rito. Wala namang sumasagot. Kaya sumusulyap ako sa loob sa pagbabaka sakaling nandoon kayo. Hindi ko naman napansin sa aking pagdating na nandito pala kayo sa labas. Sambit na wika pa ni Hilda. Eto ang upuan, Maribel. Maupo ka muna. Pagpasensya mo na asawa ko, ha. Nagulat lang kasi siya sa bigla mong pagdating. Kung hindi ako nagkakamali sa pakay mo, yan ba yung patungkol sa pakikiusap mo kahapon? Tugong wika naman ni Maribel habang nakayuko ito dahil na rin sa nararamdamang kahihiyan sa pagsigaw sa kanya ni Romy. Muli ay humihingi ako ng pasensya sa inyo. Nararapat lang na sigawan ako dahil sa pangahas kong pagdating sa inyong tahanan. Tama ka, Hilda. Yun ang pinunta ko rito para malaman kung anong desisyon ni Rico. Napabuntong hininga naman itong si Hilda bago ito lubusang sumagot kay Maribel. Ay nako, wag sanang sasama ang loob mo sa amin, Maribel. Ayaw papigil ni Kuya Rico kahit na nga ba ano pang sabihin naming mag-asawa. At kahit ako ayaw ko ng gulo, ayaw kong may mapahamak kila Kuya Rico. At hindi rin naman ako sumasang-ayon na may mapaslang kila Mulong. Pagtatanong pa ni Maribel, kailan ba sila sasalakay sa aming tahanan? Nagbigay ba siya ng detalyadong araw para naman mapigilan ko silang lahat at maiwasan na ang gulo? Ayaw ko rin may mapaslang sa aming lahi at lalong ayaw kong masaktan sila Rico. At nang sasabihin na ni Hilda ang araw ng pagsalakay nila Rico, madaling tinakpan ni Romy ang bibig ni Hilda upang hindi ito tuluyang maisambit sa kadailanang baka maaaring pakana lamang yun ni Mulong ang pagpunta sa kanilang tahanan ni Maribel para alamin lamang kung kailan ang eksaktong araw ng kanilang pagsalakay. Delikado yon para sa kanilang kalagayan dahil maaari silang tambangan na maaari naman nilang ikapahamak. At sa pagkakataong yun, nakisabat na si Romy sa pag-uusap ng dalawang babae para naman makapag-ingat sila sa kadailanang malambot ang kalooban ni Hilda kay Maribel at hindi nito maiwasang sambitin ng araw kung kailan sila maaaring sumalakay. Patawad sa iyo, Maribel, kung ano man ang ugali ay pinakita ko sa iyo. Naging totoo lang ako sa aking sarili para maingatan ang aking pamilya. Naunawaan ko kayo kahit naman siguro kung ako nasa sitwasyon ninyo, ganyan din ang gagawin ko. Maraming salamat sa muli ninyong pagtanggap sa akin rito. Aalis na ako. Maraming salamat, Hilda. Hindi ka pa rin nagbabago sa akin. Mabuti pa rin ang kalooban mo na nagtitiwalang hindi ako katulad ni Kuya at balang araw ay mapapatunayan ko yan sa inyo. Sige at aalis na ako. Nagpatuloy na sa paglalakad itong si Maribel habang binabaybay ang daan patungo sa masukal na kagubatan.
Pinagalitan ni Romy ang kanyang asawa sa mga oras na yun dahil na rin sa sobrang pagtitiwala nito na maaari naman nilang ikapahamak. Mag-isip-isip ka nga, Hilda. Kahit na gaano pa kabait yan anong ang pangalan niya? Maribel. Yang si Maribel, buhay pa rin ang kapatid niyang nakasalalay rito. Alangan naman ipagkalulo niya yon at maaari niyang sabihin kung kailan ang araw ng pagdating namin doon. Paano na lang kung hindi kita napigilan? Siguradong sasabihin mo yon. At dahil doon, maaari nila kaming tambangan. Hindi mo ba naisip yun? Na wala na nga si Netitay. Kung magkakamali pa kami nila Kuya Rico, maaaring 3 pa kaming sumunod sa kanila. Pasensya na Romy. Iba kasi ang pagkakakilala ko kay Maribel. Pero tama ka sa sinasabi mo. Kapatid pa rin siya ni Mulong. At maaaring sabihin niya sa kanyang kapatid ang lahat ng sasabihin ko sa kanya. Kalimutan na lamang natin yon. Huwag ka nang alis dito sa bahay. Mahirap na. Walang kasamang bata sa loob. Bumalik na lamang sa pagbibilad ng kopra itong si Romy. Samantalang si Hilda naman, binantayan ng kanilang anak na sa mga oras na yon ay mahimbing pa rin itong natutulog. Makalipas lamang ilang minuto, dumating itong si Pitong na may daladalang mga sariwang gulay at binigyan sila roon upang may maiulam. Ate Hilda, sa inyo na itong mga bulaklak ng kalabasa, pati na rin itong upo, para naman may maiulam kayo dyan. Kumuha lang kasi ako dun sa mga pananim ko at naisip mo nga kayo, kaya sumadya na ako rito. Dugtong na wika pa ni Pitong sa kanyang kapatid. Ate Hilda, kung hindi po ako nagkakamali, si Ate Maribel po ba yun ang galing rito? Nakita ko po kasi siyang naglalakad roon habang binabaybay ang daan patungo sa Masukal na gubat. Oo Pitong, ang Ate Maribel mo nga yun. Maraming salamat dito sa gulay ha. Maya-maya lang lulutuin ko na to. Nandun kasi ang Kuya Romy mo. Ibinibilad yung mga nakuha naming kopra. Pagbabago ni Hilda ng usapan upang hindi na magtanong itong si Pitong. Subalit dahil sa kanyang kuryosidad, nagtanong pang muli ito patungkol sa pagpunta ni Maribel. Walang anuman ate. Basta kapag kailangan nyo ng gulay, magsabi lang kayo sa akin. Marami pa kasi akong nakatanim doon. Pero ano naman pong ginawa rito ni Ate Maribel? Matagal na panahon na rin siyang hindi nagagawi rito. Bakit parang biglaan naman ang kanyang pagdating? Isa pa, mainit tayo ngayon sa kanyang kapatid na si Mulong. Hindi na nakaiwas si Hilda sa mga tanong ni Pitong. Direktahan niya na itong sinagot patungkol sa biglaang pagdating ni Maribel. At muli itong nagwika ng, ayun na nga Pitong ang pinunta niya rito patungkol sa kanyang kapatid na si Mulong. Nakikiusap na wag niyo na raw salakayin ang kanilang tahanan. At siya na mismo humingi ng tawad para sa kanyang kapatid. Alam kong hindi sasang-ayon si Kuya Rico sa gusto niya. At kahit ako, malabo akong sumang-ayon kahit na gaano pa siya kabait. Unang-una, sila ang pumaslang sa ating magulang. At hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan nila kung bakit ginawa nila iyon sa ating magulang. Kaya naman ulo ni Mulong ang kailangan natin para manahimik rin tayo rito. Napabuntong hininga na lamang si Hilda at napakamot sa kanyang ulo. Sabi ko na nga ba, pareho lang rin kayo ng magiging opinyon ni Kuya Rico. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang pagsalakay, handang-handa na silang 3 sa pamamagitan ng pangunguna ni Rico. Muli nilang binaybay ang daan, bandang 9:00 ng gabi at nakarating sila sa teritoryong kanilang tinatahak, ang tahanan nila Mulong. Pagsipat nila sa mga tahanang iyon, ni kahit na isang nilalang ay walang naninirahan na para bang inabandona na ito habang butas-butas ang dingding na ginagapangan na ng mga ligaw na damo. Sambit na wika pa ni Pitong. Kuya Rico, Kuya Romy, mag-iingat tayo dahil sa tingin ko'y pakana lamang nila ito na kunwari bang nilikas nilang lugar. Pero ang totoo nandyan lang sila sa paligid at nagmamasid sa atin. Maging alerto lamang tayo kasi kung totoong nilisan nila ang lugar na ito, bakit may mga nakasabit pang karne na nandoon sa kanilang bintana? Napapansin nyo ba ang mga yon? Hindi ko lang alam kung karne ng tao yan o hayop. Basta isa lang nasisiguro ko. Babalikan pa rin nila ang mga pagkain na yan. Sambit na wika naman ni Romy sa mga sinabing iyon ni Pitong. Napakagaling mo talaga Pitong. Umahanga na ako sa'yo. Hindi naman Kuya Romy. Magaling lang talaga ako magmasid sa paligid. At malakas rin ang pakiramdam ko. Sa tingin ko ang kinakailangan natin gawin ngayon ay magpatuloy lang sa paglalakad hanggang sa magsipagsulputan sila at hindi na makatiis sa kanilang pinagkukublihan. Ganoon na nga ang ginawa ng 3. Subalit hindi pa man sila lubusang nakakalayo. Lumabas sa isang lumang tahanan si Maribel habang umiiyak ito na nakikiusap sa kanilang 3 at patuloy na nagwiwika ng, Rico, pakiusap. Umalis na kayo rito.
Nandiyan lamang sila sa paligid at kahit sa anumang oras ay maaari nila kayong paslangin. Maribel, kami ang nakikiusap sa'yo. Umalis ka na rito para hindi ka madamay. Tamang sinabi ni Kuya Rico, Maribel. Umalis ka na lamang rito. Ngayon ay napatunayan ko nang isa kang ang mabuting aswang na hindi tulad ng iyong kapatid na si Mulong. Habang patuloy pang nagsasalita si Romy na pinakikiusapan nitong si Maribel na umalis na, sinamantala naman iyon ng mga nilalang upang sila'y sugurin. Kuya, nandito na sila at napakarami nila. Maganda kayo. Umagitna naman itong si Maribel upang makiusap sa kanilang mga kalahi habang nakataas ang kanyang dalawang kamay na pinipigilan ng mga ito. Tumigil na kayo. Itigil nyo na yung kahibangan nyo. Sila ang nawala ng pamilya kaya sila gumanti sa inyo. Kuya Mulong naman, pigilan mo na ang mga kasama mo. Pagmamakaawang wika ni Maribel. Umalis ka dyan, Maribel. Mga kalaban natin ang mga yan. Dapat ay matuwa ka pa na nakarating sila rito. Ito na ang magiging huling gabi nila. Sugurin ng tatlong yan upang ating pagsalo-saluhan. Hindi napigilan ni Maribel ang kanyang kapatid at pinamunuan pa nito ang pagsugod sa tatlo. Madaling itinulak ni Rico papalayo itong si Maribel upang hindi masaktan sa pagsugod ng kanyang mga kalahi. Dahil na rin sa kaalaman at galing ng dalawang magkapatid, pati na rin itong si Romy. Nasupil nila ang lahat ng yun. Kasama itong si Mulong na nawala ng buhay. Maya-maya pa'y lumapit ang tatlo kay Maribel at tumingi sila ng tawad sa kanya dahil sa mga pangyayaring yun. Uling salita pa na binitawan ni Romy bago nila lubusang nilisan ng lugar kung saan maiiwan na lamang na mag-isa itong si Maribel. Patawad, Maribel. Isa lamang rin akong dayuhan sa lugar na ito. Ngayon napatunayan kong tunay pala ang kasabihan na may mabuting aswang na tulad mo. Okay mga kahiwaga. At ang huli ng kwentong ito, namuhay ng mag-isa itong si Maribel at tulad ng kanyang pananaw na kahit nasa lahi siya ng aswang, na hindi siya tumikim ng laman ng tao at madalas din siyang dumadalaw sa tahanan nila Romy at Hilda dahil nga wala naman siyang masamang intensyon at wini-welcome naman siya doon ng dalawang mag-asawa. At hindi na rin umalis sila Romy sa lugar, doon na sila tuluyang nanirahan hanggang sa magkaroon na nga ng kapatid na babae itong si Bimbo. Naging tahimik na ang kanilang lugar dahil wala na ang pamumuno nitong si Mulong. So yun lang mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.